Maayon na adlaw sa lahat. Taon din ang inabot bago ko na-sure ang bagay na ito. That time kasi na busy talaga and may naging feedback regarding this. Kaya ayun, ngayon ko lang na-sure and dito ko sasabihin kung bakit. Taon-taon kapag meron kami, naging kaugalian na ng pamilya namin na mag-share kapag may extra. Kasi Pasko naman. Ito yung nakukuha ko sa office na pinamimigay din naman namin sa iba tulad na lamang neto. Nangyari to nung elementary days ni Uno. Taon-taon kasi ginagawa talaga namin ang bagay na ito. Before dito sa lugar namin, kapag may bata na namamasko, pinibigyan namin bawat isa ng 20 pesos. Kung minsan pa nga may kasama yan na chocolate na naka-plastic. Nangyayari yun kapag medyo malaki yung napamaskuhan ko sa opisina. Kami kasi, share is caring. Basta meron kami, di bali nang walang matira. Basta kami nakapag-share. O siguro may magtatanong, bakit 20 pesos lang? Ang sagot namin dyan, dahil yan lang yung budget namin. And para marami kaming mabigyan. Hindi lang sila syempre, di ba? Kung titignan ng malalim, makikita nyo na kung tutuusin, hindi lang yan 20 pesos. Kasi bumibili pa ako ng coin envelope and sticker paper. Then piniprint ko pa yan. Bawat sobra nilalagyan ko ng pangalan para lahat talaga mabigyan. Wala akong ma-miss kahit isa. Naglalagay din naman kami ng sobre na walang pangalan para just in case na may bata nga na mamasko. Bawat pangalan ng bata, ini-include ko pa. Then tsaka ko gugupitin at ididikit sa bawat envelope yung name nila. So matrabaho din syempre, pero kapag masaya ka and nag-e-enjoy sa ginagawa mo, ang mararamdaman mo lang is excitement. Kasi syempre habang ginagawa ko yan, kahit papano na-imagine ko yung magiging reaction nila once na magbigay si Uno isa-isa. Kaya hindi biro yung efforts na ginagawa namin sa ganyan. Kaya nung nalaman ko na may bad reactions about that, nainis talaga ako kasi syempre bakit kailangan pang iparinig sa anak ko at nanay ang bagay na yun, diba? Sabi nila bakit 20 pesos lang? Sana naman kung magbibigay man lang nilakihan na. Yabang naman talagang nagbigay sa classmate niya. Tapos maliit lang. So mga ganyan salita yung sinabi at narinig ng anak ko at nanay ko. Syempre, nanay ako. Nag-effort ka sa ginawa, tapos gano'n ang malalaman. O diba kahit ikaw, maiinis din. So sabi ko, bakit yung mga nag-react ba na yun? Na nanay, nagbigay din ba yung mga anak nila? Sabi ni nanay, wala naman daw. Yung anak ko lang daw yung nagbigay. Sagot ko naman, yun naman pala eh. So bakit nagsasalita sila ng ganun? Sinabi ko nilang kina nanay na hayaan na lang. Baka nainggit lang kasi si Audrey may binigay tapos sila wala. Mas okay pa sana na may nagkwento na lang sa anak ko kaysa yung marinig niya mismo kasi hindi naging maganda yung dating sa kanya. Kaya the following year, sinabihan ako ng anak ko na gawin 50. Kaya naman sana. Kaya lang mababawasan yung mabibigyan namin kasi nga nakabudget lang taon-taon yung pinamimigay namin. And syempre, nakadepende pa din sa amount na makukuha namin kung magbabago kami ng amount, maapektuhan yung ibang bibigyan namin. Kasama na dito yung parents ni Mr. Syempre, parents ko and mga kapatid ko. Then, meron din sa mga inaanak namin. Marami yun and dalawa pa kami. So, imagine niyo na lang yun, di ba? Lilinawin ko lang, yung mga nabanggit ko na binibigyan namin is hindi pa lahat yan. Sinabi ko lang yung isa sa mga binibigyan namin kapag Christmas, so hindi pa lahat yan. Yung binibigyan naman namin ng 20 pesos is yun yung mga classmate ni Audrey. Classmate only, okay? Hindi lahat. Magkakaiba po ng presyo yung binibigay namin and depende kung ano sila sa buhay namin. Syempre, di ba? Magkakaiba. Parang pagmamahal lang yan. Iba-iba. Ang pareho lang na binibigyan namin is yung parents namin ni Mr. Yes. Kung magkano ang binibigay namin sa parents ni Mr., ganun din sa parents ko. Pero usually, mas lamang talaga yung kay Mr. Siyempre, siya yung nag-aakyat sa amin ng pera na malaki. Kaya dapat, mas malaking kina nanay. Tsaka hindi naman matter sa parents ko kung maliit o malaki yung sa kabila. Kasi never nagka-issue sa pera yung parents ko.